Sa nakaraang episode, ang bida nating si Lau ay pinatalsik sa isang squad dahil dala na rin sa iniisip nila na ito ang rason kung bakit mahina ang kanilang grupo. Si Lau ay isang overpowered na low-key person na naghahanap ng bagong squad at sa katunayan ay in-invite siya ng babae na may pangalang Laro, para mag-team up sila sa paghalughog sa mga dungeon. Nagpapasalamat si Lau dahil sa kabila ng pangmamaliit sa kanya ay mayroon pa ring tao na interesado na makipag-team up sa kanya, pero ang di alam ni Lau na ang babaeng ka-team up niya ay ang mismong babae na niligtas niya mula sa grupo ng mga goblin. At sa pagpapatuloy, bigla ang nagbago ang eksena at si Chick ay nakitang papalapit sa isang bahagi ng lungsod na kinukubkob ng mga kalaban na mga goblin. Ang mga goblin na ito ay bayad ni Amrest para patayin ang mga tao at ayon kay Lyra, mas mainam daw na simulan ang pag-atake mula sa malayo. Subalit para kay Lau ang pinakamahusay na paraan ay harapin sila ng harapan, bagamat ito ang pinakamahirap na diskarte at sa kabila nito ay inalala niya na maaaring may mga inosenteng madamay, kaya't mas mabuting tapusin agad ang laban ng walang pag-alinlangan. Pumayag si Shin sa ideya at nagplano ng paglusob at palibutan nila ang mga goblin mula sa burol upang hulihin ang mga ito. Ang plano ay tinanggap ng lahat at habang nililibot ang burol ay napansin nila ang isang karwahe na nagpapaalala sa kanila ng unang pagkakataong magkakilala sila. Kaso nang mapalapit na sila sa mga goblin at wala ng oras para sa mga alaala ay nagsimula na ang kanilang misyon ng paglilipol sa mga goblin. Habang lumalaban ay naalala ni Laro ang isang pagkakataong nakakita siya ng karwahe sa lupa, at wala siyang nagawa kundi umiyak. Samantala ay inaalala ni Lau ang nakaraan kung saan wala siyang nagawa kundi sumugod gamit ang espada, umaasang hindi siya mamamatay ngunit ngayon ay ibang-iba na ang sitwasyon kaya na nilang talunin ang mga goblin ng may kagaanan, na nagbigay pa sa kanila ng maraming bato bilang gantimpala. Subalit bigla na lamang at may isang napakalakas na lindol ang naramdaman, hindi lamang sa kanilang lugar kundi sa buong kaharian at maging si Mist ang pinuno ng guild ay alam na may mahalagang nagaganap at dahil dito, nagmadaling tumakbo ang grupo patungo kay Mari upang siguraduhing ligtas siya. Sa kabutihang palad ang pinsala lamang ay ilang basag na plato at sa gitna ng kaguluhan ay dumating ang isa sa mga kasamahan ni Marnel, nagmamadali ito dahil may kailangang pag-usapan tungkol sa narinig sa entrada ng lungsod. Nang makarating sila kay Marnel ay ipinakita nito ang mga goblin na papalapit na sa lungsod na isang bagay na hindi na dapat mangyari dahil natapos na nila ang laban ilang oras pa lamang ang nakalipas. Maging ang mga Reyes Goblin ay kanilang nilipol at dahil sa panganib ay inaalala ni Marnel na ang laban na ito ay hindi isang opisyal na misyon kaya't walang gantimpala para dito. Gayunpaman ay nais niyang tulungan ang mga inosente at ang kanyang mga kaibigan ay walang pag-aatubili na sumang-ayon, kaya't nagkaisa silang labanan ang lahat ng goblin at sa tulong ng mahusay na pagtutulungan, nagawa nilang buwagin ang mga hanay ng kalaban at makarating sa harapan ng kanilang hari. Sa kabila ng lakas ni Lau na putulin ang isa sa mga braso ng hari at nagsimula itong magsalita, inaawit na darating ang panahon na mamamatay ang lahat, maging ang maliliit na goblin ay nagsimulang ulitin ang salitang mamamatay na nagbigay ng kakaibang kaba at nakakatakot na tagpo habang nagpapatuloy ang labanan. Dahil hindi marunong magsalita ng wika ng tao ang mga goblin at ito ang nagudyok kay Lau na magpaalala sa grupo na huwag umatras, kailangan nilang ipagpatuloy ang laban upang maprotektahan ang mga tao sa lungsod at ang panawagang ito ay nagbigay ng inspirasyon sa lahat upang magpatuloy, kaya't hindi nagtagal ay natalo nila halos lahat ng goblin. Gayunpaman patuloy pa rin ang hari ng mga goblin sa pagsasalita tungkol sa paglilipol sa lahat ng tao at habang lumalaban ay nagningning ang kristal ng hari at senyales na ito'y nagbabago o nag-e-evolve, maaaring ito ang dahilan kung bakit biglang natuto magsalita ang mga goblin. Para kay Lau tila imposible ang ganitong klase ng pag-evolve at habang pinoproseso nila ang bagong banta, dumating ang balita ng panibagong pagsalakay ng mga goblin sa ibang lugar at sa pagkakataong ito, isang malaking bilang ng goblin ang dumating dahilan upang mahirapan ang grupo na harapin sila ng sabay-sabay. Si Shin na alam na mahirap tapusin ang lahat ng goblin agad-agad, kaya't iminungkahi ni Lau na pumunta sa guild para humingi ng tulong mula sa ibang adventurer. Subalit pagdating niya roon ay natagpuan niya ang isang tila Black Friday na eksena at napakaraming tao ang nagagawan sa mga misyon. Dahil sa kakaibang sitwasyon ang mga misyon kamakailan ay nag-aalok ng malalaking pabuya at higit pa kaysa sa mga nagdaang laban, tulad ng laban sa isang phoenix na ang guild at sa utos mula sa itaas, ay nagbabayad pa ng paunang halaga para tanggapin ng mga adventurer ang mga misyon.
Gayunpaman may mga nakinabang sa sistema sa maling paraan na may ilan na kinuha lang ang pera at hindi ginawa ang kanilang misyon. Si Lau ay nagduda kung bakit tila walang ginagawa ang guild laban dito at pinaghihinalaan niyang bahagi ito ng isang mas malaking plano. Samantala si Amrest ang pangalawa sa pamunuan ng guild ay nagmungkahi na maaaring may kinalaman ang lindol kamakailan sa tinatawag na paglitaw ng mga labyrinth. Dahil dito ay nagtungo si Amrest sa silid-aklatan upang maghanap ng impormasyon at ayon sa isang sinaunang libro, ang paglitaw ng mga labyrinth ay isang bihirang kaganapan kung saan ang mga halimaw ay kusang lumalabas mula sa mga labyrinth. Karaniwan ay tumatagal lamang ito ng isang araw ngunit may mga pagkakataong nagtatagal ang mga halimaw sa labas, lalo na kung malapit ang mga labyrinth sa isang lungsod o bayan at ang akumulasyon ng sobrang magic energy ang dahilan kung bakit hindi na nananatili ang mga halimaw sa loob ng labyrinth. Ang tanging paraan upang matigil ito ay ang paglilipol sa lahat ng halimaw upang pilitin ang labyrinth na gumamit ng enerhiya upang lumikha ng panibago. Ang prosesong ito ay nagbalik ng alaala kay Amrest na ang orihinal na layunin ng guild ng adventurer ay maiwasan ang sobrang akumulasyon ng magic energy. Subalit sa tagal ng panahon ay tila nakalimutan na ito ng guild at si Rilma ay isa sa mga kasama nila, ay nagpahayag na nauunawaan niyang nakalimutan ito ng guild dahil ang huling paglitaw ng ganitong kaganapan ay mahigit 100 taon na ang nakalipas. Dagdag pa niya kahit na matagal na ito ay hindi dapat baliwalain ang mga nakaraang talaan at kwento mula sa mga nakaligtas sa mga dating paglitaw ng labyrinth, na nakatala pa rin sa mga aklatan ng kabisera at habang sinusuri ang mga talaan, tinanong ni Rilma ang mga kasama kung bakit hindi nila inaalala ang mga aral mula sa nakaraan. Ang tanong na ito ay nagbigay daan sa grupo upang maunawaan ang kahalagahan ng pagtutulungan sa nalalapit na laban. Si Shin na malamang ay nakabasa na ng mga talaan tungkol sa ganitong mga kaganapan sa aklatan ng kanyang dating lungsod, ay naisip kung gaano kaiba ang sitwasyong ito. Naaalala ni Lau na ang lungsod na iyon ay kilala bilang ang sentro ng mga adventurer mula sa iba't ibang rehiyon, sa dami ng mga halimaw sa lugar na iyon at malaki ang kita nito mula sa adventurers na tuloy-tuloy na lumalaban. Ngunit kahit sa kabila ng walang humpay na paglilipol sa mga halimaw, nanatili pa rin ang napakalaking akumulasyon ng magic energy na ngayon ay tila kakaibang kakaiba. Sa puntong iyon ang mga kasamahan ni Marnell ay naglagay ng mga estanti sa gitna ng kalsada. Ayon kay Lau ay magandang paraan ito upang protektahan ang mga tao kung sakaling tumagal ang pagbangon ng mga halimaw, kahit isang simpleng pader ay makatutulong upang mabawasan ang bilis ng pagpasok ng mga kalaban. Habang abala sila sa paggawa nito at sinermonan ni Marnell si Kate na isang batang gustong sumabak sa laban-laban sa goblins, ipinaliwanag niyang mas magiging kapaki-pakinabang ang mga kabataan kung tutulong sila sa pagbibigay ng impormasyon at pag-uutos sa iba sa oras ng pangangailangan. Nagsimula ang mga kabataan sa pagpapakalat ng balita kung saan pupunta ang mga tao kapag mayroong pag-atake, na nagpaalala kay Lau ng sarili niyang nakaraan, kung saan nagsimula rin siya bilang isang tagapagbalita sa gitna ng labanan. Samantala sa isang grupo ng adventurers ang nagtipon sa entrada ng lungsod upang harapin ang paparating na mga goblins, alam nilang malaking gantimpala ang nakataya kaya't hinaharangan nila ang pasukan upang walang makalabas na halimaw. Sa kabila ng kanilang tapang ay nagulat si Lau nang mapansin na may mga mid-level na halimaw kasama ang goblins. Ang kanyang guro na napansin ang pagkagulat ni Lau at ipinaliwanag na walang ibang paliwanag sa mabilis na pagpasok ng mga halimaw kundi isang mas komplikadong plano sa likod nito. Dagdag pa niya ay kailangang tigilan ni Lau ang pagsisisi sa sarili at itoon ang pansin sa kasalukuyang laban at dahil simula nang magsimula ang mga pagsalakay, ginawa niya ang lahat upang maresolba ang mga ito at biglang lumitaw ang ilang leashes kahit sa gitna ng araw. At sa nakakagulat na pagkakataon nagsalita ang mga ito sa wika ng tao at inuutos sa mga halimaw na patayin ang lahat ng tao. Habang iniisip ni Shin na posibleng dulot ito ng mutation at sinamantala ni Ralma ang pagkakataon upang salakayin ang mga nakatoong halimaw gamit ang kanyang apoy, upang magkaroon ng kaunting kalamangan ang grupo at sa kabila ng pagsumikap ng lahat, dumating ang ikalawang alon ng goblins na mas marami at mas malakas. Si Ralma na nasa limitasyon na ng kanyang kakayahan ay nagpasya munang magpahinga at iniwan sina Shin at Lau na patuloy na lumaban, habang nagaganap ang labanan ay isang maling hakbang ni Shin ang naging sanhi ng pagkawala niya ng kontrol. Sa gitna ng kaguluhan ay nabangga siya ng isang malaking kahoy na dahilan upang mapunta siya sa peligro at maging bukas sa atake ng kalaban. Sa mga sandaling iyon, tila walang paliwanag kung paano siya makakawala sa paparating na panganib.
Sa gitna ng laban ay may isang makapangyarihang puwersa ang biglang nagsimulang pumatay sa lahat ng halimaw sa paligid, habang si Shin naman ay patuloy na pinuna ng iba dahil sa kanyang pagkakamali na tila pangbaguhan at doon ay biglang lumitaw si Ronaldo. Si Ronaldo na dating guro ni Leroux sa Eskrima ay kilala rin bilang isang maalamat na espadachim at ayon sa kanya, medyo nalungkot siya nang piliin ni Leroux na magtuon sa martial arts kaysa sa Eskrima. Ngunit inamin niyang si Lau ang mas naging mahusay na estudyante sa huli. Sa kabila ng tensyon si Ralma na kilala sa kanyang matalas na dila ay agad na nang asar kay Ronaldo dahil sa kanyang huli na pagdating, sinubukan pa niyang atakihin ito ng isang fireball ngunit walang epekto ito at dahil maraming kalaban, sinabi ni Ronaldo na itutuloy na lang nila ang usapan sa ibang pagkakataon. Sa isang mabilis na paggalaw ng kanyang espada na nagawang talunin ni Ronaldo ang halos lahat ng goblins na mag-isa. Para sa mga hindi pa nakakakilala kay Ronaldo na tulad nina Armia at Mernel, ipinaliwanag ni Ralma na si Ronaldo ay isang prodigy sa Eskrima. Noon sila ni Ralma na kasama si Lau ay madalas magsama-sama sa mga pakikipagsapalaran at sa puntong iyon, dumating si Hansam gamit ang isang mahiwagang pinto na isang magic na sinasabing nawala na mahigit 300 taon na ang nakalilipas. Hiniling niya ang tulong ni Ralma at ang Diyosa ng Apoy dahil kailangan ng master ng guild ang kanyang presensya. Kahit na interesado si Ralma sa mahiwagang pinto ni Hansam at pumayag siyang sumama lalo't alam niyang walang masama ang mangyayari habang naroon si Ronaldo. Si Lau na puno ng tanong ay nagpas siyang sumama rin sa kanyang guro at pinayagan sila ni Hansam na sumama, pati na rin si Leroux bilang espesyal na panauhin at nang pumasok sila sa mahiwagang pinto, bigla na lamang itong naglaho at natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang ganap na kakaibang lugar. Si Leroux na medyo kinakabahan ay pinapakalma ng kanyang kasama na nangakong gagamitin ang kanyang espada kung kinakailangan, subalit ay binigyan siya ng babala ng kanyang guro na kahit nasubukan niya, hindi nila matatalo ang guildmaster na napakalakas. Nang dumating ang oras na makita ang guildmaster at agad na inatake siya ni Ralma gamit ang isang fireball, na muntik nang sunugin ang kanyang paboritong kasuotan at ang guildmaster na tinatawag na Mist ay isang elf na isang lahi na sinasabing hindi nabiyayaan ng pabor ng mga Diyos. Ayon kay Ralma si Mist ang huling elf na nabubuhay sa kanilang mundo at isang trahedya na nagdulot ng matinding galit sa kanya, sa kabila nito si Mist ay nanatiling kalmado at sinubukan na ipaliwanag ang kanyang panig, ang tensyon ay bahagyang bumaba nang mag-usap ang grupo. Ibinunyag na si Mist pala ay ang naging guro ng Diyosa ng Apoy na nagdulot ng gulat sa lahat, ang rebelasyong ito ay nagbigay ng panibagong liwanag sa layunin ng kanilang misyon, habang sila'y naghanda upang tuklasin ang mas malalim na misteryo sa pagitan ng guild ng mga halimaw at ng magic na pumapaligid sa kanilang mundo. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.